Yamaha X-Max 2025 model or ang bagong ADB 350 from Honda Motors. Mga idol, ito po ang labanan at ang tindi dahil napakaganda ng naging presyuhan natin sa model na to. Mga idols, ang bagong Yamaha X-Max 2025 model ay available na at syempre, mabibili mo na rin ngayong month of July ang latest naman na Honda ADB 350. Yan po ang color na available. Meron tayong matte gunpowder, black metallic, at Moscato red metallic. So dalawang kulay lang para sa ating Honda ADB 350. And ang color choices naman para sa ating Yamaha X-Max 300 2025. Para pa sa mas maraming update at syempre sa mga paparating na bagong model, stay tuned sa ating YouTube channel, Boy Salavaria. Don't forget to subscribe. Ang bagong Yamaha X-Max 300 2025 ay may SRP na 311,000 pesos at ang latest model naman ng Honda Motors, ang Honda ADB 350 naman, ay may presyo na 306,000 pesos mga idol. And sobrang dami po ang nagulat at hindi makapaniwala sa naging price reveal natin sa Honda ADB 350. Yan po ang official na presyo nito. At ang available nga na color ay black at red. Ang expected na release ng mga unit na yan ay ngayong first week of July. Sa mga nagtatanong sa atin, pwede na po kayong magpa-reserve nito at mag-advance pay kung gusto natin nyo maglabas. At mga idol, hindi po lahat ng Honda 3S shop ay available ang Honda ADB 350. Selected lamang po ng mga premium store nila. Gaya po ng Wing Shop, Flagship, at mga big bike store. Yan lang po makikita yan. Kaya mga idol, ano pang hinihintay nyo? Very limited units. Habol na kayo. Huwag na kayo magpahuli. Mag-PM na kayo sa ating Facebook page, Boy at Salabaria. At syempre, pagdating sa formahan at sa style, hindi pa uhuli ang ating Yamaha X-Max 300. Ang style at design nito ay hango sa kanyang big brother, Yamaha T-Max. At syempre, yung kanyang iconic na headlight design, yan po ang boomerang style. Aba mga idol, napakaganda ng kanyang headlight, di ba? Same din sa ating bagong Honda ADB 350. Ito naman ay hango naman sa kanyang big brother, Honda XADB 750. Sobrang pogi din ng kanyang looks, ano? Kaya talagang agaw pansin din ito. Mga idol, ang ating Yamaha X-Max ay merong 3D emblem. At tingnan naman natin ang kanyang engine type. Yan po may total displacement 292cc. At ang kanya namang pinaka-engine na ay single cylinder, single overhead camshaft, liquid cool. Yan po ay CVT transmission at fuel injected, bore by stroke 70 by 75.9 mm. And ang sukat naman ng compression ratio 10.9 by 1. Pagdating sa ating performance dito mga idols, ang kanyang max power, yan po ay may total na 27.6 SP at maximum torque o rangkada 29 Newton meters. Aba mga idol, ano masasabi nyo sa performance ng ating Yamaha X-Max? Kung titingnan naman natin at kung i-compare sa Honda ADB 350, naka 3D emblem din ito. At ang engine type naman ito, mas mataas ang kanyang engine displacement, 330cc, single cylinder, single overhead camshaft. 4 valves din ito, program fuel injected by Honda at CVT automatic transmission. Max power, 29 Newton meters at 7,500 RPM. At torque naman ito, arangkada 31.5 Newton meters. Mas malakas ang kanyang pinaka-performance ng ADB. Bore by stroke, yan po ang ating sukat at compression ratio 10.5 by 1. Kaya mga idols, talagang mas malakas talaga ang engine natin dito sa Honda ADB. Maporma rin ang kanyang muffler design, upswept ang style. At kitang-kita naman po ninyo, iba ang datingan, ano. Siyempre pa, ang ating adventure scooter ay talagang pang all-around dyan. Pwede rin tayo sa city at off-road style. Mga idols, pagdating sa kanyang suspension, malaki din, mahaba. At siyempre, naka-inverted forks ang ating ADB. Showa brand pa ang quality niyan. At handling ay talagang napaka-stable niyan. Mga idols, ito rin ang kagandahan dito. Long suspension sa likuran, dual shock absorber. Yan po ay naka-Showa brand din at naka-Zab tank. Ganun kaganda yan mga idols. Siguradong kahit may passenger ka, ay maganda pa rin ang handling at syempre stable pa rin kahit naglo-long rides tayo. Komportable sa ating rider at pinaka-back ride. Ano. Suspension naman ng ating Yamaha X-Max 300. Ayan po, yan po ay merong telescopic forks
Kita naman po ninyo ang kanyang suspension sa harapan. Well, iba rin yung kanyang fender design, ano? At yan po ay ginaya na rin sa ating NMAX. Mga idols, ang suspension naman sa likuran ng ating XMAX 300 ay naka-dual shock absorber din ito. Yan din po ay preload adjustable. Same sa ating ADB 350. Pero kung titingnan natin sa kanilang dalawa, mas maganda pa rin talaga ang suspension ni ADB. And next naman ay compare natin ang braking power ng dalawang model na to. Sa Honda ADB, 256mm hydraulic single disc at yan po ay naka 2-piston Nissin caliper ang kanilang ginamit dyan. At syempre, equipped to ng anti-lock braking system. Sa likuran naman, 240mm hydraulic single disc din with 1-piston caliper at equipped din ng Nissin ang ginamit. With ABS din yan, anti-lock braking system, dual channel. Meron din itong HSTC, Honda Selectable Torque Control. The best yan mga idols dahil meron pa siyang 2 levels of torque control. Ano ba, maganda, diba? Para naman sa ating Yamaha XMAX, ang ating hydraulic disc din sa ating front brake, 2-piston din ito, caliper with anti-lock braking system. And mas maganda at solid ang ating stopping power pag meron tayong ABS dahil talagang hindi tayo magkakaroon ng problema. Dahan-dahan tayong ihihinto nito pag tayo pa'y biglaan nag-brake. Mga idols, ang ating pinakalikuran naman, hydraulic disc din, 1-piston at equipped din ng anti-lock braking system. Kaganda din sa ating XMAX, equipped din ito ng TCS or traction control. Pero 1 level lang to, hindi sa 2 levels na gaya ng Honda ADB 350. Pagdating naman sa ating wheels, iba ring klase ang ating design. Off-road style ang wheels nito at naka-black pattern tires sa ating ADB 350. X-shape, 6-spoke, crisscross style ang shape ng ating wheels mga idol. 120/70 by 15 inch ang sukat naman ito at yan po ay tubeless. Black pattern style yung kanyang tires, pang off-road na rin, ready. 140/70 naman by 14 inch ating likuran. Tubeless din yan. At maganda rin po ang brand na ginamit nila dito, Maxxis Tire, And para naman sa ating 2025 Yamaha XMAX 300, ang wheels and tires dito, maganda rin ang kanyang design ng ating aluminum alloy cast wheel. Y design naman yung spokes niya, Kita naman po ninyo. Yan din po ay gold color. 120/70 by 15 inch ang sukat sa harapan. Tubeless. At yan po ay gumamit naman ng Dunlop tires. So iba rin po ang ating ginamit na tires dito, mas quality din at maganda yung grip nito. 140/70 naman by 14 inch sa likuran, tubeless din yan at syempre Dunlop tires. Pagdating naman sa upuan ng ating Honda ADB 350, ang forma rin ng ating pinaka two-tone seat cover. At mga idols, makita nyo makapal din ang ating pinaka foam dyan. Komportable sa rider at sa ating mga back ride. Ang seat height po ng ADB ay 795mm at kung i-compare naman natin sa seat height at sa upuan din ng Yamaha XMAX, two-tone din ang kanyang seat cover at ibang klase naman ito. Yung ganda yung pagkaka-stitches niya. Very premium mga idols. Makapal din ang ating upuan at meron tong seat height din na 795mm. Maganda rin at malaki ang ating under seat compartment na lagis ito. Kasya rin dyan ang dalawang helmet. Mga idols, pagdating naman po sa ating ADB 350, ang ganda rin ng kanyang pinaka-naked handlebar, off-road style. Yan din po ay aluminum. At syempre, maganda rin at hindi rin ma-vibrate dyan. Syempre, meron din tayong smart keyless with remote at meron din niyang answer back system. Ang kagandaan din sa ating ADB, meron tong immobilizer or anti-theft. Meron din tayong latest na bagong TFT display, 5-inch ang sukat. At ang kagandaan dyan, pareho din to sa kanilang mga big bikes kung saan meron itong Honda Road Sync, ang kanilang phone connection. Meron din itong turn-by-turn navigations once na turn on mo yung inyong phone connection dito. Mga idols, ano masasabi nyo sa dalawang model na to? Let me know your comment sa ating video, mag-leave kayo. At very easy rin at madaling gamitin ang switches and buttons ng bagong ADB 350. Easy to use mga idol. Meron din itong switch on and off ng engine at hazard light plus ESS or emergency stop signal. Yan din po ay available din sa ating Yamaha XMAX. Meron din itong ESS or emergency stop signal mga idols. At siyempre, smart keyless din tayo dito with remote, anti-theft alarm at
answer back. Ganun kaganda rin yan mga idols, talagang very modern. Bago din ang kanyang TFT panel dual display mga idol. Ayan, napaka-forma rin ito. Meron din itong Garmin navigation, i-download nyo lang yan at i-pair dito sa ating unit. Plus, meron tayong Yamaha Connect, ang phone connection natin dito. So, lahat ng information sa ating motor, malakita mo na yan dyan. Mga idol, ang kagandaan sa ating Yamaha X-Max, in-update din nila ang windscreen nito kung saan yan po ay electronic adjustable na. So, pwede mo nang itaas, ibaba yan. Isang pindot mo lang doon sa switches mo sa ating handlebar. O, di ba mas convenient, mas easy, ano? At syempre, para naman sa ating Honda ADB 350, manually adjustable naman ang windscreen din ito. So, pwede mo rin iangat at ibaba. Depende rin sa inyo yan. Kung nasa long rides kayo, medyo iangat mo para yung hangin hindi masyadong salong-salo, no? At pagdating naman sa fuel ng ating Honda ADB 350, meron itong total na 11.7 liters. At para naman po sa kanyang fuel consumption, average 29.4 km per liter. Siyempre, yan po ay unleaded gasoline, 95 octane ang recommended dito. Para naman sa ating Yamaha X-Max, ang kanya namang fuel capacity ay 13 liters, so mas marami itong kargang gasolina. Fuel consumption, 32.3 km per liter. Average din yan. So titignan natin, mas maraming gas si Yamaha at mas matipid sa gas consumption. Hopefully, yan po din po ay makikita natin sa riders, ano, depende sa inyong riding habit or throttle. Mga idols, meron din tayong USB charger Type-C. Meron tayong small compartment or bulsa dito sa left side ng Yamaha X-Max 300. So Type-C na po siya, pwede natin iwanan yung cellphone natin at i-charge dyan sa loob ng compartment na yan. At yan po ay may i-open mo labang dun sa knob ng ating pinaka-smart keyless natin, ano. So yan po ay pwede nating ding i-lock. Pwede natin siyang isarado. Well, meron ding equipped na USB charger Type-C ang bagong Honda ADB 350. Kaya di ka na rin malolobat sa inyong smartphone. Para naman sa dimension, ang ground clearance ni ADB ay 145mm dahil Adventure 2 mas mataas ang kanyang ground clearance. Wheelbase 1,520. May pagka-sexy pa to, no? Versus sa ating X-Max na mas malapad naman. Ang weight naman ng ating ADB ay 186 kg. At syempre, compare natin sa X-Max, ang ground clearance naman ito, 135mm. So, mas mababa ng konti versus sa ating ADB na 145. Ang wheelbase naman, 1,540. Sabi ko nga sa inyo, mas malapad po ang bagong X-Max 300. At ang total weight naman ito, 183 kg. So, mas magaan pa rin ang X-Max 300 versus sa ating ADB 350. Overall, may kanya-kanya silang style at design, may kanya-kanya silang benefits at advantage at disadvantage. Depende na sa inyo mga idols kung ano ang pipiliin yung bagong model. Gusto nyo ba ng dual sport? Pwede sa city, pang off-road at pang touring. Ito po ang bagong ADB 350. Ano? Siyempre, pagka gusto mo mag-off-road or mag-touring, pwede kayo magdala ng inyong side pannier box at top box dito sa ating ADB 350, bagay na bagay yan. With price, 306,000, financing, 82,000, at 3 to pay, 9,371. Pwede na kayong bumili nito at magpa-reserve. July 1st week po ang kanyang availability at makakakuha niyan. Para naman sa ating Yamaha X-Max 300, 311,000 ang kanyang SRP. Para sa installment, 20%, 94,000 at 3 to pay, 11,266. Kung kayo po ibibili nito mga idols, available na ang mga color na to, no? At pwede nyo na yung mai-reserve at i-PM ako sa ating Facebook page, Boyan Salabara. Tutulungan natin kayo. Thank you for watching. Huwag niyong kalimutang i-like, mag-leave ng comment sa ating video at i-follow ang ating Facebook page at subscribe sa ating YouTube channel. Mga idols, marami pa tayong update sa inyo. Tumutok lang kayo.